Yung love niyo po for basketball, Coach Leo, saan nag-start yan? Grade Probinsya school, ba? high school? Sa or- probinsya pa, grade 3 pa lang ako, naglalaro na ako yung tennis ball. Yes. Yun ang ginagamit namin. Ang galing ko sumute nun dahil maliit lang. Oo. Maliit din yung ring. Grade 3, grade 4, grade 5 until makakita ako sa high school na, may nag-intramurals pala dun. So, dun ako papasok. Intramurals, pero hindi ako naging varsity nung first year, second year, third year ng basketball. Varsity ako volleyball. Kasi sa high school kasi, malaking bagay yung yung third year ka sa fourth year At talaga madodominate mo yung first year at second year. So Yes. wala kang chance maging varsity noon. Ganyan. Kaya pagdating ng fourth year, so kami na yung mga senior, saka lang ako nag-varsity. And from there, ayun na, the rest is history na yun. So high school. Tapos, walang basic yung naturo, Coach. Wala. I'm fortunate dahil doon sa PE teacher namin, talagang fan siya ng basketball, passion niya magturo sa PE teacher. So some basic But the good thing may mga players ako nakikita na magagaling maglaro pagka may mga highlights sila ganyan, ginagaya ko Especially yung mga point guard kasi lumaki ako talagang point guard Yung size ko sa probinsya malaki na as 5'10 Pero ginagawa ko, kung ano position ko, kung ano role ko, point guard pa rin ako. Para pagdating ko na Manila, point guard talaga ako, hindi ako mag-adjust. Kasi maraming player sa probinsya na 6-footer, sentro sila doon. Tatry out sila sa Manila. Pinagdodos. Pagdating, hindi ka pwede sentro. Mag-a-adjust ka sa guard o dos, mahihirapan ka. So from the beginning talaga, point guard na yung gusto Kaya niyo. nung naging coach ako sa college, Adamson noon, ang hinahanap ko yung legitimate yung size ng player sa position. Yung mga naging player ko until now, yung iba nasa PBA pa. Pero hindi sila kilala doon sa kanila mga in-adjust ko lang yung kanilang yung position dahil siyempre gusto ko makatulong sa kanila. In-anticipate mo na, Coach. Kasi pagdating mo ng PBA, kung 6'3" ka, magaling na sentro ka sa amateur, hindi ka makukuha sa PBA. Ang big man sa PBA, kailangan 6'5 Oo. Ngayon nga, yung 6'5 6'5 medyo maliit na rin. Oo, maliit na Lalo rin na yan, pagka may import dahil 2 conferences may import So laging apektado yung isang big man So ang galing. So from collegiate pa lang, ginaguide niyo na siya dun sa path wherein malaki yung chances niya makukuha sa pro. Kasi dun sa position pa lang. Actually, pagka nagre-recruit ako dahil wala naman kaming ini-offer So ang sinasabi ko sa kanila, so I will prepare you to the higher league, which is basketball. Ganun na sinasabi ko. Kung naghahanap kayo ng offer or ganyan, so this is not the right school for you. Ganyan. Anong school yan, Coach? Adamson. Adamson. Kailan kayo nag-start? Sorry, may tanong kung paano kayo nakakita ng player na pwede niyong kunin. Kasi naglalaro kayo weekly, di ba? So pagkuwari may nakalabang ba kayong bata na parang okay to Meron po ba kayong kinukuha na ino-opera gano'n? Wala. Kasi nag-start ako ng coaching sa 2006. Siyempre, no 1998, sa Chowking ako, nakikita ko yung mga player sa NCAA, UAAP. So marami ako nakuha nun sa eskwela ni Ranidel sa Perpetual. Sa St. Francis. St. Francis tsaka Perpetual. Actually, isa siya sa ina-eye ko ng time na yun Ang nakuha ko yung kanyang partner, si Ervin Soto. At that time. And nakakakuha ako doon sa ibang liga Napapanood ko ganyan. Kasi nung college coach ako, so halos pinapanood ko yung mga high school, mga UAP, NCAA, saka yung ibang eskwelahan. Sa UAP, NCAA, hindi ako makakuha ng ng player dahil siyempre, they are looking for the top teams in the UAAP. Ganyan. Dahil siyempre, hindi ko naman kailangan makipagkompetensya sa kanila dahil prerogative ng player yun. Gusto ko dito sa Ateneo, dito sa UP, UST, or yung mga nasa tabi-tabi lang nakukuha ko ang prime example dyan si Rodney Brondial Nakita ko siya naglalaro sa Interbarangay dito sa Phil-Am Homes. So dito sa Quezon City. So naglalaro siya and then invite ako sinabihan ako ng isang friend, coach, meron ditong player medyo matangkad ganyan takbo medyo payat ganyan. Sabi ko, sige,
Kasi at that time, lagi ako sa film Tumira ako dyan dati. Ang in-laws ko na dyan So pinanood ko. So during championship, they are down by 20 points. After ng first half, akalain mo nanalo pa sila Ang ginawa niya, he keeps on running up and down. Follow up, rebound, follow up, rebound. Sabi ko, ibang klase yung work ethics nito, ganyan. And then, kinausap ko, gusto mo mag-try out sa akin, ganyan. Sabi ko, sige coach, punta ng Adamson, ganyan. It happens na medyo frustrated na siya dahil nag-try out siya sa iba eskwelahan, rejected siya Payat, tapos payat, ganyan. Sabi sa akin, sige, try ko. After ako doon sa size niya, height 6'4" siya mahaba, ganyan. Tapos tumangkad pa, nag-6'6" pa yata ngayon. Hindi, mga 6'4", pero yung kanyang reach, ay mahaba. Saka yung work ethics niya, ganyan. Kaya ito si Rodney Brondel And then kita mo, isa yung sa naging malaki na itulong Totoo, lalo na yung last lalo na yung Game 6. last championship. Ganda ng laro Game ni... 6 yun, coach. Game 5 and 6 actually. Game 5 and 6. Career high ba niya yun? Di naman Actually, siguro, pero ganda na talaga. finals. Grabe nilaro niya nun. Siya yung dahilan kaya nanalo yung time na yun. Hindi siya mapigil sa ilalim, no? Galing, tas may tira sa labas. Pulot-pulot ng bola, tas lagi nasa tamang pwesto. Oo. Naitanong ko kasi ang coach, kasi may time sa buhay ko na gusto ko din mag-basketball, mag-player. Tapos nung nasabi na nandun si Coach Leo, naglalaro. Naglalaro din ako noon magkalaban tayo. Ayan na, kwento na. So, sabi ko, pagkakataon ko na to, papakitang gilas ako nandiyan si Coach Leo. Breakaway. Dadakda ko sa Coach Leo. Ginanon yung bola sa kamay ko. Tinapik? So, kaya si Brondel yung kinuha niya. Kasi 6'3" din ako. 6'4". Payat din ako noon. Pero yun yung memory ko kay Coach. Kaya natutuwa ako na kung di nyo ako napalpal, di ako magiging komedyante. So maraming salamat po, Coach. Kaya, yun nga sasabihin ko, pasalamat ka sa akin. Kasi at least kahit pa paano sa stand-up comedy, magaling ako. Pero yun yung yung time na sabi ko, ito na pagkakataon ko sa Tivoli nga yun. Ganda ng court dun Until now, doon kami naglalaro. May mga group kami na Monday group. Every Monday, andun pa rin kami. Napapansin nyo ba yung coach as a coach na pag may mga nagpapasikat sa inyo, kuwari gano'n, gusto makuha? Yeah, sa unang tingin pa lang namin, katulad si Ranadel, alam niya kung ang player ay may potential o wala. Unang titingnan dyan, yung size, saka yung skills, and decision making mo. Alam nila yon, alam namin yon paano ganyan. Pero yung, alam mo yung iba yung nagagaling-galingan lang ganyan kaya nga sabi ko, tama yung naging decision mo kasi medyo masakit pero sir, bakit? Okay lang, tawanan mo lang. Pero okay lang naglalaro pero para sa akin ang hirap ng ng buhay din ng isang player unless na alam mo na gifted ka, may potential ka or malaki ka ganyan. Pero maraming player na talagang nagsusumisik, nagpupumilit na maging a player doon sa big time league ganyan. Yes. Pero it's all about preparation ng mga player Kaya lang iba gusto mag-try out pero hindi sila prepared Ganyan So, at saka sa PBA, imagine 12 teams lang yan. PBA. How many players dito sa Pilipinas na eyeing for the PBA? So, ang competition napakahirap ganyan Unless you're very persistent and then andyan dedication mo, determination, discipline is number one. Lahat yan napapag-aralan It's all about preparation. Dahil maliit ka o malaki, meron kang chance. And any job naman any work kailangan discipline talaga very persistent ka, may determination ka, and then meron kang grit, may tapang ka na, kaya ko ito, ganyan. Yung ibig sabihin, kaya ko ito, ganyan, pero wala namang ginagawa. Naniniwala silang kaya ko. Kailangan sasamahan mo ng hard work yan at preparation. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.